Katatanggap mo lang ng sahod. Ang saya mo. May konting relief. Sa wakas, may laman na ulit ang wallet. Pero pagkalipas ng ilang araw, hindi mo na alam kung saan napunta lahat. Tumingin ka sa balance mo sa GCash, sa bank app, at ang tanong mo sa sarili, bakit parang laging kulang? Ang sagot, kapatid, ay simple pero masakit. Hindi ka mahirap, magastos ka lang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga maliliit na ugaling unti-unting kumakain ng kinikita mo, pati ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit kahit tumataas ang income mo, bumababa pa rin ang peace of mind mo. Kaya tapusin mo ang video na ito. Dahil sa dulo, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng paraan para maramdaman mo ang ginhawa kahit hindi ka yumaman. Welcome sa ating channel kung saan natututunan nating pagtagumpayan ang buhay ng may disiplina, kapayapaan at pananampalataya. Bago tayo magsimula, kunting pabor lang. Inaanyayahan kita mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell. Dahil dito, hindi lang tayo nag-aaral kung paano kumita. Pinag-aaralan natin kung paano maging payapa, kahit may pera o wala. Maraming salamat. Marami sa atin hindi kulang sa pera, kundi kulang lang sa disiplina. Kulang sa pag-intindi kung ano ba talaga ang halaga ng bawat piso. Ginagamit natin ang pera hindi para mabuhay, kundi para maparamdam sa sarili na may halaga tayo. Ang pera mo hindi nawawala, ikaw ang nagpapawala. At ang dahilan? Emosyon. Kapag malungkot ka, gusto mong bumili. Kapag masaya ka, gusto mo pa ring bumili. Kapag may nakamit kang maliit na tagumpay, gusto mong i-celebrate sa mall. At sa bawat swipe, sa bawat add to cart, ang utak mo ay naglalabas ng dopamine, yung same chemical na nararamdaman mo kapag may nagla-like sa post mo. Ayon sa mga psychologist, ang utak natin ay laging naghahanap ng instant reward. Ang tawag dito dopamine loop. Ginagawa nitong parang therapy ang paggastos. Pero sa katotohanan, hindi ka nito tinutulungan. Inaantok lang nito ang konsensya mo. At sa bandang huli, kapag wala ka ng pera, ang parehong utak na nagsabing, deserve mo yan, siya rin ang magtatanong, bakit mo ginawa to? Sabi ni Epictetus, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Hindi sa dami ng meron ka, kundi sa konti ng kailangan mo. Pero sa panahon ngayon parang baliktad. Mas maraming gusto, mas masaya daw. Mas maganda ang phone, mas mataas ang self-worth. Mas malaki ang sweldo, mas malaki rin ang gastos. Ang tawag diyan, illusion of progress. Pero tanungin mo ang sarili mo, ako ba ang may hawak ng pera? O pera na ang may hawak sa akin? Kasi kung pera na ang nagdidikta ng emosyon mo, kapag wala ka nito, parang nawawala ka na rin. At yan ang pinakamalaking trap sa modern world. Ang paniwala na ang halaga mo ay nakabase sa laman ng wallet mo. Sabi ng Panginoon, and do not spend wastefully. Indeed, the wasteful are brothers of the devils. Mabigat pakinggan pero malinaw. Ang pagiging magastos ay hindi lang problema sa pera, problema ito ng puso. Kasi sa bawat sobrang gastos, may kaunting kayabangan, may kaunting takot na baka hindi sapat ang simple. At doon nawawala ang kapayapaan. Stoic lens. Ang Stoicism ay nagtuturo ng temperance, ang kakayahang pigilan ng sarili kahit kaya mong gawin. Ibig sabihin, hindi mo kailangang bilhin ang lahat ng gusto mo para maramdaman mong may kontrol ka sa buhay mo. Kasi minsan, ang tunay na kontrol ay nasa kakayahang tumanggi. Sa mga susunod na minuto, pag-uusapan natin kung bakit kahit may pera ka, laging pakiramdam mo ay kulang at paano mo mababago ang cycle na yan. Hindi lang para yumaman, kundi para magkaroon ng kapayapaan. Pero bago yan, isipin mo muna ito. Tuwing malungkot ka, ano ang una mong ginagawa? Nagdadasal o nag-a-add to cart? Alam mo ba kung bakit parang ang sarap sa pakiramdam kapag bumibili ka ng gusto mo? Sa utak natin, merong tinatawag na reward system. Yung bahagi ng brain na naglalabas ng dopamine, ang chemical na nagpapasaya sa atin. Kapag nag-add to cart ka, nag-checkout o kahit nag-scroll lang sa online shop, nag-a-activate yung system na yan. Kaya kahit wala ka pa talagang nabibili, nararamdaman mo na agad yung rush, yung kilig, yung excitement. At yan ang dahilan kung bakit napakadaling maging emosyonal sa pera. Ang problema, habang nasasanay kang hanapin ang saya sa pagbili, hindi mo na napapansin na dahan-dahan kang nagiging addicted sa dopamine, hindi sa disiplina. Sabi nga ng mga Stoic,
Ang kasiyahan na nakabatay sa labas ng sarili ay pansamantala, kaya't magdadala rin ito ng sakit kapag nawala. Ibig sabihin, kung ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa bagay na binili mo, mawawala rin ang kasiyahan mo sa sandaling mapagod o maluma yon. Kapag malungkot tayo, stressed o may problema, madalas nating sinasabi, shopping muna ako para gumaan ang loob ko. Ang tawag diyan ng psychology ay retail therapy. Isang paraan ng pagtakbo mula sa problema sa pamamagitan ng pagbili ng panandaliang saya. Pero tulad ng anumang therapy na hindi ugat ang tinatamaan, pansamantala lang ang ginhawa. Kasi pagkatapos mong gumastos, babalik din yung stress. Mas malakas pa dahil may guilt at kulang na budget. Para kang umiinom ng gamot sa sakit ng ulo, pero ang totoo, kulang ka lang sa tulog. Ganon din sa pera, ginagamit natin ang gastos para pagtakpan ang mga emosyon na dapat nating harapin. Sa Stoic perspective, ang tunay na kaginhawaan ay nanggagaling sa pagkontrol sa sarili, hindi sa pagtakbo mula sa sarili. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tayo magastos ay ang takot na mahuli sa uso. Lahat may ganitong phone, ako na lang ang wala. Siya may bagong sapatos, ako dapat din. Yan ang tinatawag na fear of missing out o FOMO. Ang nakakatawa, minsan hindi naman talaga natin gusto ang isang bagay, gusto lang nating maramdaman na kabilang tayo. Sa social psychology, ito ay isang uri ng social comparison trap. Mas tinitingnan natin ang buhay ng iba kaysa sa direksyon ng sarili nating buhay. Pero ang sabi ng mga Stoic, ang taong marunong makontento, hindi kailanman nahuhuli. Kasi kapag payapa ka sa kung anong meron ka, hindi ka natatakot maiwan kasi alam mong nasa tamang lugar ka. Kung tutuusin, ang kontrol sa sarili ay parang kalayaan na hindi kayang bilhin. Ang tao na may disiplina, hindi kailangan ng malaking kita para maramdaman ang kasaganaan. Pero ang taong walang kontrol, kahit gaano kalaki ang income, laging kulang. Kaya sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, walang mas dakilang kayamanan kaysa sa kakayahang hindi mo gustuhin ang wala sa iyo. Ibig sabihin, kapag natutunan mong tanggapin na hindi mo kailangang makuha lahat, doon mo mararamdaman ang totoong kalayaan. Ang pera ay hindi dapat pangkontrol sa atin, kundi instrumento ng mas maayos, mas makabuluhang buhay. Bago tayo magtapos sa segment na to, isipin mo muna ito. Tuwing malungkot ka, ano ang una mong ginagawa? Nagdadasal o nag-a-add to cart? Kasi sa simpleng tanong na yan, makikita mo kung sino talaga ang mas may control. Ikaw ba ang may hawak sa pera mo? O pera na ang may hawak sa'yo? Sa susunod na segment, pag-uusapan natin kung paano baguhin ang mindset mo sa pera gamit ang mga prinsipyong ginamit ng mga Stoic at mga matagumpay na tao na nanatiling simple kahit mayaman. Bakit nga ba kahit may trabaho na, may overtime pa at minsan may sideline din, parang lagi pa rin kapos? Parang dumadaan lang sa kamay natin ang pera. Minsan dumadaan nga lang sa GCash. Ang totoo, hindi problema ang kakulangan ng income sa karamihan, kundi ang lifestyle inflation. Ito yung tahimik pero malupit na kalaban ng pag-asenso. Habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Parang may kasunduan sa isip natin na deserve ko to kasi pinaghirapan ko naman. Pero doon tayo nadadapa. Dahil hindi lahat ng deserve ay dapat gastusan. Minsan, yung tinatawag nating reward ay nagiging dahilan kung bakit di natin maramdaman ang tunay na reward, ang kapayapaan sa buhay, the illusion of progress. Sa panlabas, parang umaangat ka, bagong phone, bagong sapatos, upgraded lifestyle. Pero kung susuriin mo sa loob, wala pa ring pagbabago sa financial state. Kumikita nga pero walang natitira. Ito ang tinatawag na illusion of progress. Akala mo umuunlad ka kasi may mga bagong bagay kang nabibili. Pero sa katotohanan, umiikot ka lang sa parehong cycle. Kung iisipin mo, mas nakakatakot yung pakiramdam na akala mo umaangat ka kasi hindi mo alam na unti-unti ka palang bumabalik sa simula. Psychology behind it. Ang utak natin ay wired para sa instant gratification. Mas gusto nating maramdaman agad ang reward kaysa maghintay ng pangmatagalang resulta. Sa bawat sweldo, gusto nating maramdaman na sulit ang pagod. Kaya bumibili tayo, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nating maramdaman na may napapala tayo. Pero sabi ng mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagkuha ng gusto mo, kundi sa kakayahang huwag kang alipinin ng gusto mo. Kapag ang bawat saya mo ay nakadepende sa kung anong nabili mo,
Hindi mo pag-aari ang mga bagay na yan. Sila ang nagmamay-ari sa'yo. Mindset difference, poor versus disciplined. Ang poor mindset ay laging naghahanap ng kasiyahan sa labas, sa mga bagay, sa validation, sa comparison, samantalang ang disciplined mindset, marunong maghintay. Hindi niya tinitingnan ang pera bilang pampaganda ng imahe, kundi bilang kasangkapan sa kalayaan. Ang mahirap, marami sa atin gusto ng resulta ng mayaman, pero lifestyle ng mahirap pa rin ang sinusunod. Spending to impress instead of saving to progress. Ang Stoic ay nagtuturo ng detachment, hindi para maging kuripot o malamig, kundi para magkaroon ka ng kapangyarihang piliin kung ano lang talaga ang mahalaga. Kung may disiplina ka sa paggamit ng pera, may disiplina ka rin sa paggamit ng oras, emosyon at buhay. Real life example. Isang lalaking si Marco, nagsimula siyang empleyado na may 15,000 sahod. Simple ang buhay, masaya kahit simpleng kape lang tuwing umaga. Pagkatapos ng 5 taon, naging 45,000 na ang sweldo. Pero bakit parang mas kapos pa siya ngayon? Mas marami na kasi siyang gastos. Mas malaking kuryente, mas mahal na damit, mas mamahaling kape. At sa tuwing tumataas ang sahod, tumataas din ang standard ng gusto niya. Hindi niya napansin na hindi income ang problema niya, kundi ugali sa pera. Ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng kinikita, kundi sa kakayahang hindi magpadala sa bawat tukso ng paglabas ng pera. Tanungin mo ang sarili, kapag tumaas ang kita ko, mas pinapaganda ko lang ba ang gastos ko? Kapag may sobra ako, iniipon ko ba? O hinahanap ko lang kung saan ko ito pwedeng gastusin? Ang kalayaan ay hindi darating kapag marami ka ng pera. Darating yan kapag marunong ka ng magsabing, sapat na. At yan ang ugat kung bakit karamihan ay laging walang natitira. Hindi dahil kulang tayo sa pera, kundi kulang tayo sa disiplina at direksyon. Ang tanong, bakit kahit may pera, may mga taong hindi pa rin payapa? Ang sagot ay nasa 2 salitang bihira nating pag-usapan, disiplina at kasiyahan sa kung anong mayroon. Number 1, temperance. Ang Stoic na disiplina sa sarili. Ayon sa mga Stoic, may 4 na pangunahing birtud: wisdom, courage, justice at temperance. At sa usaping pera, temperance o self-control ang pinakamahalaga. Hindi ito simpleng pagtitipid. Ito ay kakayahang pigilan ang sarili sa labis. Sabi nga ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Ibig sabihin, kahit gaano karaming pera meron ka, kung hindi mo kaya kontrolin ang sarili mong pagnanasa, isa ka pa ring alipin ng gusto, ng comparison, ng ego. Kapag nakikita mo ang mga bagong gamit, bagong phone, bagong kotse, at napipilitan kang sabayan, kahit hindi mo naman kailangan, doon mo makikita kung gaano ka kalaya o gaano ka nakaalipin sa opinyon ng iba. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay hindi sa kung gaano karami ang nasa iyo, kundi sa kung gaano ka kontento sa kaunti. Number 2, minimalism. Living below your means. Isa ito sa mga pinakamatalinong prinsipyo, mabuhay ng mas mababa kaysa sa kinikita mo. Hindi dahil sa takot gumastos, kundi dahil sa respeto sa sarili mong kinabukasan. Ang mga taong may disiplina sa paggastos ay hindi kinakabahan tuwing may emergency. Hindi natatakot sa bukas at hindi naiinggit sa iba kasi alam nilang sila ang may kontrol, hindi ang pera. Ang minimalist mindset ay hindi nangangahulugang hindi ka pwedeng mag-enjoy. Ang ibig sabihin lang nito, marunong kang pumili. Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mong bilhin at hindi lahat ng uso ay kailangang sundan. Minsan, ang hindi pagbili ay mas malakas na anyo ng tagumpay kaysa sa pagbili ng bagay na magpapakita lang na may kaya ka. Ang konsepto ng blessing, kung titingnan natin mula sa pananaw ng pananampalataya, may isang ang konsepto ng blessing, kung titingnan natin mula sa pananaw ng pananampalataya, may isang konsepto na napakalalim: blessing. Ang blessing ay hindi lang tungkol sa dami, kundi sa biyaya at kapayapaan sa kung ano ang meron ka. Maaring maliit ang kinikita mo, pero parang laging sapat, samantalang may mga taong doble ang kita mo. Pero laging kulang, laging may utang, laging pagod. Ito ang misteryo ng blessing. Kapag tama ang puso mo, nagiging tama ang daloy ng buhay mo. Kapag marunong kang magpasalamat, nagkakaroon ng blessing multiplier ang bawat piso mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na gratitude effect. Ang taong marunong magpasalamat ay mas mababa ang stress,
mas mataas ang self-esteem, at mas kalmado sa pagdedesisyon sa pera. Para maunawaan ito, kailangan mo lang makita na kapag busog ang kaluluwa, hindi ganun kalakas ang gutom ng ego. Ang tunay na yaman ay kasiyahan sa kaunti. May isang napakagandang kasabihan. Ang tunay na mayaman ay hindi ang taong maraming pera, kundi ang taong kontento sa kung anong meron siya. Kapag natutunan mong pahalagahan ang kaunti, doon mo mararanasan ang kalayaan mula sa inggit, pagod at pagkukumpara. Marami sa atin ang gumigising araw-araw para magtrabaho, hindi dahil gusto, kundi dahil takot mawalan. At kapag takot ang nagtutulak, hindi mo kailanman mararanasan ang tunay na kasaganaan. Ang stoic mindset at spiritual mindset ay parehong nagtuturo ng iisang aral. Hindi mo kailangang pagharian ng mundo para maging payapa, kailangan mo lang mapayapa ang sarili mo. Paghahambing, mayaman sa pera versus mayaman sa puso. Kapag mayaman ka sa pera pero kulang sa kapayapaan, mabilis kang mapagod. Lahat ng bagay ay nagiging kompetisyon, validation o paraan para mapansin. Pero kapag mayaman ka sa puso, kontento, disiplinado, marunong magpasalamat, nagiging magaan ang buhay kahit hindi marangya. Ang taong may pera ay maaaring bilhin ang luho, pero ang taong may puso ay nakakatulog ng mahimbing. Ang isa ay nagtatago sa likod ng kayamanan, ang isa ay nagpapahinga sa loob ng kapayapaan. Narito ang 5 konkretong hakbang para mailapat ang stoic at spiritual principles sa tunay na buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagtipid, ito ay tungkol sa pagiging mapayapa at marunong sa paggamit ng biyaya. Number 1, track spending for 7 days. Awareness muna. Bago ka magbago ng ugali sa pera, kailangan mo munang makita ang totoo. Gumawa ng simpleng listahan o gamitin ang phone mo. Isulat lahat ng ginagastos mo sa loob ng 7 araw. Kahit gaano kaliit, ang layunin dito ay hindi para husgahan ang sarili, kundi para maunawaan ang pattern mo. Kailan ka madalas gumastos? Kapag masaya ka ba o malungkot? Kapag may stress o kapag may sale? Kasi minsan, hindi pera ang problema, emosyon ang ugat. Sabi ng mga Stoic, the beginning of wisdom is the examination of oneself. At kapag natutunan mong obserbahan ng sarili mo, nagkakaroon ka ng kapangyarihang baguhin ang mga desisyon mo. Number 2, classify wants versus needs. At wang isa sa mga pinaka-practical pero pinakamahirap gawin. Marami sa atin ang marunong magtrabaho para kumita pero hindi marunong magdesisyon kung alin ang kailangan at alin ang gusto. Yung needs ay mga bagay na kailangan mo para mabuhay at magpatuloy. Pagkain, bahay, kalusugan, edukasyon. Ang wants ay mga bagay na nagpapasaya pero hindi naman kailangang bilhin agad. Hindi ibig sabihin na mali ang wants. Ang ibig sabihin lang, dapat alam mo kung kailan sapat na. Kung gusto mong bumili, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay nagbibigay halaga sa buhay ko? O nagpapakita lang ng imahe sa iba? Ang stoic wisdom at spiritual humility ay parehong nagtuturo ng priorities. Unahin ang makabuluhan kaysa sa maganda sa panlabas. Number 3, practice delayed buying. Hintayin ng 3 araw bago bumili. Ito ang isa sa pinaka-epektibong technique para makontrol ang impulsive spending. Kapag may nakita kang gusto mong bilhin, huwag agad pindutin ang add to cart. Hintayin mo muna ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na iyon, pag-isipan mo, kailangan ko ba talaga ito? Ilang oras ng trabaho ang katumbas ng presyo nito? Magagamit ko ba ito ng matagal? O pansamantala lang ang saya? Ang prinsipyo dito ay simple. Kung hindi mo kayang hintayin, baka hindi mo rin talaga kailangan. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na mastery over desire. Ang kakayahang piliin kung aling mga gusto ang dapat sundin at alin ang dapat palampasin. Number 4, set spiritual reminders. Magugustuhan ba ito ng Panginoon? Bago ka gumastos, itanong mo sa sarili mo, kung nakikita ng Diyos ang desisyon kong ito, matutuwa ba siya? At siguradong nakikita niya ito? Hindi lang ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa consciousness at integrity. Kapag nasanay kang magtanong muna bago kumilos, nagiging malinis ang intensyon mo. Ang bawat paggastos ay nagiging purposeful, hindi impulsive. Ito rin ay paraan ng pagbalik ng respeto sa pera bilang biyaya, hindi laruan. Kapag ginamit mo ito nang may takot sa Diyos o may moral compass,
mapapansin mong dumarami ang kapayapaan mo kahit hindi dumarami ang pera mo. Sabi nga ng mga matalino, when you spend with gratitude and purpose, your wealth becomes a tool for peace, not for pressure. Number 5. Create a peace budget. Hindi lang nakabase sa numbers kundi sa purpose. Ang traditional na budget ay puro numero, income, expenses, savings. Pero ang peace budget ay ibang klaseng plano. Dito ang tanong ay, ano ang halaga ng bawat gastusin ko sa kalusugan ko, sa relasyon ko at sa kapayapaan ko? Halimbawa, maglaan ng pera hindi lang para sa bills, kundi para sa pahinga at pag-aaral. Magtabi ng konti para sa tulong sa iba, kasi ang pagbibigay ay nagpapalawak ng kaluluwa. Maglaan ng quiet fund hindi para sa luho, kundi para sa moments of silence at reflection. Ang peace budget ay hindi lang nagpapayaman, kundi nagpapayapa din. At kapag payapa ka, nagiging malinaw ang isip mo, mas matalino ang mga desisyon mo, at mas napapakinabangan mo ang bawat biyaya. Hindi mo kailangang maging milyonaryo. Para maranasan ng kasaganaan, kailangan mo lang malaman kung ano ang sapat. Sa dulo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bank account, kundi sa kakayahan mong matulog ng mahimbing, ngumiti kahit simpleng ulam lang, at magpasalamat kahit maliit ang kinikita. Tahimik mong isipin ito, bakit nga ba parang laging kulang kahit minsan sobra na? Bakit parang hindi tayo mapakali kahit nakakamit na natin ang gusto natin? Marahil kasi hinahanap natin ang kapayapaan sa labas, sa mga bagay na kumukupas, sa mga bilihing mabilis mawala, samantalang ang kapayapaan ay matagal nang nasa loob, naghihintay lang mahanap muli. Hindi mo kailangang yumaman para maging payapa, pero kung marunong kang maging payapa, dun ka palang nagsisimulang yumaman. Ang tunay na yaman ay hindi ang kakayahang bumili ng kahit ano, kundi ang kakayahang magsabing, sapat na ito. Masaya ako rito, sabi ni Zeno, ang tagapagtatag ng Stoicism. He who conquers himself is richer than any king. At ito ang buod ng lahat ng pinag-usapan natin. Ang pinakamahirap na labanan ay hindi sa merkado, kundi sa loob, sa pagitan ng gusto at kailangan, ng inggit at pasasalamat, ng pagkahumaling at pagkakontento. Kapag natalo mo na yan, wala nang kayang magnakaw ng kapayapaan mo. Kaya bago mo isara ang video na ito, huminga ka muna ng malalim. Tingnan mo ang paligid mo. Lahat ng mayroon ka ngayon ay minsang ipinagdasal mo noon. At kung kaya mong pahalagahan yan, ibig sabihin, mayaman ka na sa paraan na hindi mabibilang ng pera. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman ng video na ito, ay like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.